500 meters away, di sila makakalapit kahit sino pa sa kanila. Mahulog yung pinagawa kong bubong. Baka kayo mapahamak pa yata, delikado. Mamaya po yan mga kaibigan. Napunta ako lang mag-isa. Yung napos naman ng kung sino-sino. Kung may sniper, pakialam po sa sniper. Napunta ako doon, mamaya. Iba-vlog ko, para makita niyo totoong sinasabi ko. Ako'y makatok. May Hansel. Taybiran. TQ. Tulpo Queen. Sabi ni Mang Iking, ni Dr. Labdinho, yung bahay na po'y puro back. Yung mga alublaks. Nagkano daw, pitak-pitak. Gusto ko makita sana. Pwede makita. Ha? Kapag hindi nyo ko pinapasok, fake news kayo. Gusto nyo siraan yung Galinga Foundation? Fake news kayo kung gayon. Mamaya po yan, mapunta ako doon, ako lang mag-isa. Iba-vlog ko para malaman nyo na ako pumunta roon. Huwag kayong maniwala, 500 meters away, di sila makakalapit kahit sino pa sa kanila. 500 meters away. Walang makakalapit sa kanila. Yan ay barangay protection order ng pamilya Batalero. Kuha sila, mag-request sila sa korte, kontrahin nila yun sa barangay. Pero magpaalam sila kay Kapisot. Walang makakadaan dito kahit sino, may kaso. May kaso. Kayo huwag kayong magpapaniwala. May mga ambabaw na mga utak nyo. Hindi nyo naintindihan yung 500 meters na walang sinong pwede sa kanila makalapit. Hindi ba kayo marunong sa batas? 500 meters, hindi sila pwedeng lumapit. Tapos, naniwala kayo sa makadaan. Eh di, takot lang yan makasuhan. Paniwala kayo talaga. Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa sinasabing sa kontrobersya na pinag-uusapan na ang aftermath ng lindol na nagdaan po dyan sa Camarines Norte mga kalingap ay nagkabitak-bitak daw po ang bahay po ng Batalero family. Okay, so hanggang ngayon po mga kalingap ay may kaugnay na naman pong kalamidad na napangyayari po dyan po sa Mindanao, at nakita po naman natin ang pinsala na idinulot po ng lindol na itong mga kalingap. So ngayong araw na ito mga kalingap, pag-uusapan po natin, nasa unahan po ng ating video ngayong araw na ito, ang video po ni Kuya Bal at ni Doc Lat, si Mang Iking, mga kalingap. Doon po sa video po ni Kuya Bal mga kalingap kaninang umaga sa kanya pong naging live, ay gusto po niya pong makita, to see for himself. To see is to believe, mga kalingap. Siya po ay kararating lang po niya, galing po ng Hong Kong, pero gusto po niya pong tugunan yung sinasabi po nila na nagkabitak-bitak po ang bahay po at delikadong tirhan po ang bahay po nila Beyonce. So ngayon, sinasabi po dyan ni Kuya Bal sa kanya po naging live na kung ito po ay totoong nagkabitak-bitak. At meron na po tayong video na napanood po mula po kay Red Sail, kay Pulang Uod, at the same time po kay Mang Iking, at ganun din po kay Beyonce mga kalingap. Okay, so kung ito man po ay totoong nagkabitak-bitak, ay medyo delikado po. Nakita naman po ninyo ang pinsala na ibinigay po ng lindol po dyan sa Mindanao. So ibig sabihin, hindi safe. Hindi na safe na tirhan pa po yung bahay. Kung talagang may bitak-bitak po yan, o mas maigi pa po siguro mga kalingap, gaya po ng sinabi po natin sa nagdaan po nating
sa nagdaan po nating content ay mas maigi pa pong ipa-inspect ito sa eksperto o sa city engineer o sa municipal engineer at nang makita o malaman kung ano ang kanila pong rekomendasyon, kung ito man po ay safe na tirhan o hindi. So yan po yung gustong makita po ni Kuya Bal, kaya plano po niyang puntahan, plano po niyang tignan, inspeksyonin, at sinasabi po niya dyan ay maski siya po ay mag-isa lamang pong pumunta para makita po niya talaga mga kalingap. So at nandyan din po yung agam-agam o yung bali-balita kasi mga kalingap. Base po doon sa mga komento po ng mga buzzers, mga supporters, mga viewers, na para bagang sinasabi po dyan mga kalingap na may paninisi. May paninisi doon sa nagpagawa at doon sa kontratista. Yan po yung katanungan po natin ngayon mga kalingap. So, may pananagutan ba? May pananagutan ba ang foundation o Kalingap Foundation at ang kontratista yung gumawa po ng babahay na yan? At sinasabi po kasi doon sa live po ni Doklat mga Kalingap ay may pananagutan. Parang sa tono po ng pananalita po ni Doklat sa kanya pong naging live ay may pananagutan po o ang nagpagawa o ang Kalingap. Okay? Dahil sinasabi po niya, substandard po. At yan naman po ay inaangalan po ni Kuya Bal mga Kalingap yung salitang substandard. Dahil kailangan, pagka sinabi mong substandard, ay nagdumaan sa pagsusuri po ng eksperto. At ang tanging ang eksperto lamang po ang makapag-declare ng isang istruktura ay substandard po. So yan po ngayon. Ang tono po ng pananalita ay paninisi ni Doklat sa Kalingap dahil substandard daw po nga ang ginamit ng mga materyales sa pagpapagawa po niya yan. Okay. So ngayon, paano yan, Kuya Bal? Paano yan, Kuya Bal? Bawal ka daw po. Maski sino daw po ay bawal pumunta dyan sa bahay po ng Batalero family. Maski sino, ibig sabihin, pati rin ikaw na nagpagawa o maski ikaw ang founder ng Kalingap na nagpagawa po ng bahay na yan, ay bawal din po. At sila daw po ay nakakuha po ng barangay protection. Ano ba yan? Barangay protection ng Batalero family. Ibig sabihin, mga Kalingap, sila po ay nakapag-file ng reklamo. Mayroon po silang reklamo po sa barangay na ipinagbabawal ang sinuman. Ang sinuman na lumapit po sa kanilang tahanan, lalo na po siguro mga Kalingap, itong Kalingap, itong panig po ng Kalingap. So ibig sabihin, mayroon po silang ipinail na kaso, pambihira. Ano naman po kayang kaso? Talagang sikat na sikat po sila mga Kalingap. Sila po ay nangangamba sa kanila pong nangangamba po sila sa kanila pong buhay na anuman mangyari o anuman magagawa ng Kalingap sa kanila kung sila po ay pupuntahan. Okay, ibig sabihin, mayroon bang ano doon sa kanilang buhay? May banta ba ng Kalingap sa kanila pong buhay at bakit sila po ay kumuha ng barangay protection? Kung totoo ito mga Kalingap, sikat na sikat po sila, talagang famous na ang pamilyang ito mga Kalingap sapagkat sila po ay kumuha ng barangay protection ng kanila pong pamilya at sinasabi po dyan ni Doklat mga Kalingap ay 500 meters away. Hindi po pwedeng lapitan. Naku po, pati po yung nagpagawa bawal po. So dito po natin makikita mga Kalingap kung gaano ka-ungrateful itong mga taong ito. Para sa akin mga Kalingap, ito po yung masasabi po ko dyan. Kung ipinagbabawal mong pumunta po ang yung nagpagawa, okay, yung founder ng nagpagawa ng bahay na yan, dito po natin makikita talaga yung pagka-ungrateful na sinasabi po ng mga tao. Dahil ipagbabawalan mo so ang tangi lang naman pong hangad siguro ni Kuya Bal dyan mga Kalingap ay
tignan kung gaano katotoo po yan. Kasi nalagay po sa alanganin yung pangalan po ng Kalingap Foundation. Di ba sinasabi po ni Kuya Bal na ayaw niya pong masira. Kasi itong mga nagkukomento ay parating sinasabi po dyan na substandard, ay tinipid ang pagpapagawa, tinipid ang pagbili ng materyales, kaya po lumabas na marupok. Okay, kung may katotohanan po man yan, so ngayon, ang marami po ako nababasang katanungan, mga kalingap, ay may kinakailangan pa bang ipagawa yan po na muli? Ipagawa po yan na muli ng kalingap? Para sa akin po, mga kalingap, ay na-turn over na po yan. Na-turn over na po yan, bahay na yan. Siyempre, responsibilidad na po ng kung sino man po ang nakatira po dyan na ipagawa o ipaayos kung ano man pong ano bang pinsala na nangyari, nagawa po ng lindol po dyan para maging safe na muli na tirahan po ng pamilya. Okay. So, na-turn over na. So, sino pa po ang legally, kung mayroon man pong mga legal na hakbang po sila. Kasi siyempre may mga kontrata po yan, may warranty baga. May tinatawag po tayong warranty, no, na yung may period of time. Na kung nasira po yan, ay nasa pagpapabaya po ng kontratista o yung nagpagawa po ng bahay. Okay? So ngayon, seryoso kaya itong duklat na ito sa pagsasabing mayroon daw nakuha silang barangay protection? Ngayon, kung gusto po nilang pumunta po riyan daw, narinig ko rin po doon sa live po ni Dr. Lab, mga kalingap, ay sinasabi, kontrahin po nila. Sila din po ay mag-file sa korte na sila po ay payagan at ang tanging papayagan lamang po ni Doklat na papasok po dyan para inspeksyonin ang bahay na yan ay ang municipal engineer or city engineer para makita kung talagang ang pinsala po ay hindi karapat-dapat tirhan ng tao. Kasi malalagay po sa alanganin ang kanila pong buhay. Oo naman po. Ako'y aprobado po ako dyan. Sang-ayon ako dyan, mga kalingap. Kasi nakita ko po yung mga pinsala na naidulot po ng lindol na yan. Kung sinasabing may crack po talaga, kinakailangan lumikas pansamantala. Lumikas at habang pinag-uusapan po kung ano man gusot, kung ano man pananagutan po ng kalingap doon sa pagpapagawa ng bahay na yan na substandard, saka na lang po pag-usapan yan. Ang mahalaga dito, mga kalingap, ay lumikas muna. Okay. Buhay muna po ang isasalba. Ngayon, kaya po ko sinasabing kung seryoso man po itong si Dr. Lab sa kanya pong sinasabi. Kasi nabanggit din po ito si Kapisot. Kinakailangan daw, magpaalam daw po kay Kapisot. Naku po. Ibig sabihin ba, ibinibigay na po, sa tono po ng pananalita ni Dr. Lab dito sa pagbanggit niya po kay Kapisot, mga kalingap, ay may tonong nagsiselos. Nagsiselos po kay Kapisot sapagkat siya po yung parating napapansin na po ngayon at nasya-shout out ni Beyonce sa kanya pong live na tinatawag pa pong Tito. Kaya po siguro medyo nagdadamdam. Medyo nagtatampo po itong si Dr. Lab, mga kalingap. Dahil hindi siya nababanggit. Kaya sinasabi niya, magpaalam kay Kapisot. Hindi po ba, mga kalingap? So ibig sabihin, yung karapatan po niya na yung ipinaglalaban po niya ang karapatan bilang scouter at sa kanya lang daw po itong si Beyonce ay ibinibigay na niya ibinibigay na po niya kay Kapisot, mga kalinga. Ibinibigay na po niya. 'Di ba? Sabi niya, walang, akin lang itong si Beyonce. Dahil ako ang scouter. Paano 'yan? Para bagang lumuluhod ka na. Nagbabaw ka na kay Kapisot at ibinibigay mo na yung iyong karapatan ng ganun-ganun na lamang. Okay, so ewan ko lang kung ito man po ay seryoso siya sa kanya pong sinasabi. Okay?
So sana maayos ang sigalot. At sana yung sinasabi po natin, iwanan muna pasamantala ang bahay habang inaayos po kung ano man po ang mapagkasunduan po ng bawat panig sa bahay na yan. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At syempre, sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.